Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik pong muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At tayo po yung mag-umpisa na, magkomentuhan na po tayo. Ito pong pag-usapan po natin, komentuhan po natin ito pong issue ng impeachment ng Vice President. Dahil po pinipilit po nila ang Vice President na lahat ng gusto ng mga congressman na nag-i-impeach sa kanya ay sundin ng Vice President. Hindi naman po tanga ang Vice President. Isa po siyang abogado at alam niya sa sarili niya na siya ay pinupolitika lamang at pilit pinababagsak. Hindi po ba? Kaya po aalmahan talaga sila ng Vice President. Aalma yan dahil sila ang mga magnanakaw, hindi ang Vice President. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Umalma si Vice President Sara Duterte sa hiling ng ilang kongresista na ipasabi na kanyang SALN at bank records, pati na rin sa hiling na ilipat sa kustodiya ng Kamara ang umano'y bagman na si Ramil Madriaga. Nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. USGG tinawag nga ni Vice President Sara Duterte na isa na namang fishing expedition ang ginagawa ng ilang kongresista at humiling na ipasabina ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at kanyang bank records. Patunay lang daw ito na walang sapat na ebidensya ang impeachment laban sa kanya. Dagdag pa nga ni VP Sara nakababahala yung hiling na ilipat sa Kamara yung kustodiya kay Ramil Madriaga. Ayon sa vice, special treatment daw ito gayong may kinaharap pang kasong kidnapping si Madriaga. Si Madriaga nga po yung nagpakilalang naging bagman umano ni VP Sara. Sagot naman ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na siyang humiling sa House Justice Committee na nirerespeto nga niya yung pahayag ng bise. May pagkakataon naman daw yung bise na pabulaanan ang mga paratang sa kanya. Tingin naman ni ML Party List Representative Leila De Lima tila kabado si VP Sara at nililihis ang usapin sa halip na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Ganito rin po yung tingin ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua. Mukhang takot daw ang bise sa mga nalalaman ni Madriaga. Samantala, JG, muling magpupulong nga yung House Justice Committee sa March 18. At ayon po kay Committee Chairman Jervy Luistro, ay yung hiling nga po ni Congressman Jokno yung kanilang pag-uusapan at pag-amin niya, may agam-agam siya sa paglipat nga ng kustodiya ni Madriaga. Pakinggan po natin itong pahayag ni Congresswoman Luistro. If there's a request to transfer his custody from BJMP to the House of Representatives, we cannot act motu proprio. Hindi kami pwedeng umaksyon on our own. We need to seek the conformity of the court by way of an order issued by the same court. Jiggy, sa Lunes nga March 16 na yung deadline ng komite kay VP. Yan po mga tambay, ibang klase no? Ibang klase. Kumukuha po ng testigo sa kulungan at may kaso na kidnapping. Yan po ang magi-impeach sa Vice President. Nakakulong. May kaso. Nakakulong na. At kukunin po nila sa kulungan at dadalhin daw po sa House of Representatives. Ibang klase. Nakita niyo po, halos lahat po ng mga testigo na kinukuha, puro po may kaso. Pero ito daw po ang magpapatotoo na korap ang Vice President. At may mga anomalya. Dahil ito si Madriaga ay marami daw pong nalalaman. Nagdi-deliver daw po ito ng limpak-limpak, bilyong-bilyong pera. Galing daw sa Pulburon Lord, mga smuggler, sa Pogo, at kung ano-ano pa. Pero wala pong ebidensya na siya ay nagdi-deliver. At sino tumatanggap? Diyan ka magtataka sa mga taong ito. Nakakulong. Pero sa kanila ay pinaniniwalaan nila yung kidnap for ransom. Samantalang yung 18 Marines, 18 soldiers, na sila ang pinatototohanan na tumatanggap at nadidelibera ng mali-malitang pera sa kanilang bahay, sa kanilang kondo, at mismo dyan sa opisina nila sa House of Representatives, ay hindi ka panipaniwala. Pero yung mga nakakulong at convicted na, nakakulong na, yun po ang dapat paniwalaan. At yun ang gustong paniwalaan ng taong bayan.
lahat ng sinasabi nila, kahit nakakulong na, ay talagang dapat paniwalaan ng taong bayan na totoo. Totoo na testigo yung ipipresenta nila sa impeachment ng Vice President. Nakakulong. Convicted sa kasong kidnapping, kidnap for ransom. Ibang klase. Samantalang 18 Marines, soldiers, hindi credible. At ang mag-i-impeach sa Vice President ay puro po sangkot sa systematic at sindikatong korupsyon sa ating bansa ayon sa mga Marines. Mula po noong 2023 hanggang 2025 at nagpapatuloy pa yata ang korupsyon, sila-sila rin po yun. At pinangalanan po yan ng mga Marines. Lalong-lalo po, yan, pati si De Lima, si Chua, si Luistro, at marami pang congressman, 28 po yan, 28. At kasama po dyan, itong nagmamagaling na yan, sila De Lima, si Chua, si Luistro na hindi pa nagbabayad ng utang na 8 milyon sa asawa ng Vice President. Tapos sasabihin nyo, natatakot. Ano ay katatakot ng Vice President? Tama ang sinasabi ng Vice President. Wala kayong sapat na ebidensya. Hindi po ba? Ano ang sapat yung ebidensya? Kakalkalin nyo ang kanyang bank account? Tapos para sabihin nyo na yun ang ebidensya nyo? Nasaan ang patotoo? Dapat, ang gawin yung patotoo katulad ng hawak ng Marines. Kumpleto. May mga address ng bahay nyo. May oras, kung anong araw diniliver, petsa, may larawan, may picture, di po ba? May video. At pati mga katulong at mga bodyguard nyo, may picture na tinatanggap yung pera. Yun ang matibay na ebidensya. Pati mga bahay nyo, alam ng mga nag-deliver na Marines. Pati katulong nyo, may kuha. Mga kasambahay, mga bodyguard na nagre-receive ng mali-maleta. Hindi po ba? Hindi po kailangan buksan ang bank account ninyo, mga congressman, dahil bukas na bukas sa publiko ang mga bahay ninyo. Kitang-kita. Pati ang mga garahe. Ang mga garahe, may nakasabit pang bisikleta na ginagamit ng isang congresswoman. Hindi po ba yun ang matibay na ebidensya? Hindi po katulad ninyo. Kailangan nyo pang kalkalin ng kalkalin ang mga joint account ng pamilya. Lalong-lalo po. Joint account po yan eh. Yung kanilang salin ni Vice President at siyempre ng kanyang asawa. Hindi po ba? Meron silang law firm. May mga negosyo sila. Sinabi na nga nila yan eh. Ang pera daw ng Vice President sa kanyang salin ay 88 million. Pero, ang ibinibintang po ni Madriaga ay bilyon-bilyong piso. At wala pong ganong karaming pag-aari ang mga Duterte, ang pamilya ni Sara ng Vice President. Wala po silang asset na marami katulad nila na mayroong pang ari-arian sa ibang bansa. At ang karamihan pa, mayroong golden visa sa kanila. Nakita nyo po? Tapos sasabihin nyo, ang Vice President ang natatakot. Hindi ba baliktarin natin? Kayo ang natatakot? Hindi po kailanman matatakot sa inyo ang Vice President. At hindi po bobo at tanga ang Vice President. Isa po siyang abogado. Ipresenta nyo ang ebidensya nyo. Nasaan ang mga ebidensya nyo na magtuturo na siya ay tumanggap ng bilyong-bilyong piso na galing kay Madriaga? Nasaan yon? Nasaan ang patotoo? Dokumento. Katulad ng hawak na ebidensya ng mga Marines na pilit nyong sinisiraan at dinadivert ang issue at pinahihina ang mga kredibilidad ng mga Marines. Hindi po ba? Mga kababayan, huwag nyong gawin tanga at bobo mga Pilipino dahil ang korupsyon ay naganap. Massive. Sindikatong korupsyon naganap sa panahon ninyo. Sindikato. Hindi po ba? Walang nangyari sa pera ng taong bayan. Limas. At ang mga proyektong pinagmamalaki ninyo, nawala. Tapos ngayon, ibibintang nyo sa Vice President na hindi man lang ninyo binibigyan ng malaking pondo.
Gipit na gipit? Sige nga. Samantalang ang pondo ay nasa inyo. Nagtatamasa kayo sa pondo at nailalagay pala sa maleta. Kaya po mga kababayan, yung sinasabi po nila Chua, ni De Lima at ni Jokno ng Vice President pa ang natatakot kay Madriaga at sa kanila na buksan ang salin ng Vice President, magpakita muna kayo ng matibay na ebidensya sa Vice President para buksan niya ang salin niya sa inyo. Hindi po ba? Ebidensya ang ipakita nyo. Katulad ng hawak ng mga Marines. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang takot na takot. Sila po, real talk. Sila po ang talagang takot na sa Vice President. Dahil maiksi na po ang panahon nila. Malapit na po matapos ang mga ginawa nilang kawalangian, kademonyohan at pagnanakaw sa pera ng bayan. Yan po ang totoo. Sila po ang takot na takot. Hindi po ang Vice President. Yan po ang katotohanan. Hindi po ba Chua, De Lima, Jokno, Luistro at napakarami pang congressman na sangkot sa issue ng korupsyon. Hindi po ba? Muli po mga kababayan, ganyan po talaga. Mga kababayan, wala naman po talagang aamin na magnanakaw. At syempre po sila'y nasa kapangyarihan. Kaya nga protektado sila ngayon. Hindi po ba habang sila'y nasa kapangyarihan, nahandyan ang proteksyon nila sa NBI, sa Ombudsman, sa DOJ? Hindi kaya? Pati sa mga men in uniform, protektado yata ang mga magnanakaw. Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Muli po mga kabayan, maraming salamat po sa inyo. Lalo po sa nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin at sa patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like and share. Thank you po. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Eric Hershon ng Canada, kay Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Ani Jo, ako si Pilam, Gay at Chena, kay Nancy Lumampaw, Balance Vision TV at Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat po kayo lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin sa ating po mga buong sambayanan, sa pamilya Duterte, sa Vice President, syempre po, ganoon din po sa dating Pangulo at sa ating po mga soldiers at mga ex-marine na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Thank you po sa inyo po mga dasal. At God bless po sa inyo lahat mga kababayan. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!